Nang gabing iyon, tumunog ang cellphone ko. Sophie, ano ba itong nangyayari? Malamig at nanginginig ang boses ng hipag ko. Si Ate Janice, ang asawa ng panganay na kapatid ng asawa ko. Hindi raw nakuha ni Mama ang pera niya ngayong buwan. Totoo bang pinutol mo na ang sustento? Opo, pinutol ko na. Nanginginig man ang boses ay sagot ko. Siraulo ka ba? Alam mo bang tarantang-taranta si Mama ngayon? Mag-transfer ka ng pera ngayon din. Wala akong maisagot sa mga sigaw niya sa kabilang linya kahit pa wala naman akong dapat ipagpalusot. Kasi naman, ang bigat ng ga-4 na libong-libong na buwan-buwan kung mag-isang pinapasan sa loob ng 2 taon ay bigla na lang sumakal sa akin. Sophie, napakasama mong manugang. Sa sandaling iyon, bumuhos ang mga luha ko. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam kung bakit ko ginawa ang desisyong iyon at kung anong katotohanan ang nagtatago sa likod nito. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay nagbibigay lakas sa amin para gumawa pa ng mas maraming kwento. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Sofia Santos, 80 taong gulang, unang quarter no ng taong 2024. 2 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang aking biyenang lalaki, pero kaming mag-asawa ay abalang-abala pa rin sa pag-aasikaso sa aking biyenang babae. Nagbibigay kami ng ga-4 taong buwan-buwan para sa panggastos niya, bukod pa sa mga bayarin sa ospital at mga ambag sa iba't ibang okasyon ng pamilya. Dahil accounting manager ako, medyo maluwag ang estado namin sa buhay. Pero hindi pa rin madali na 2 tao lang ang nagtatrabaho para bumuhay ng 3 pamilya, pero may kakaiba. Laging ang panganay na anak lang ang bukang bibig ng biyenan ko. Tuwing bibisita kami, lagi niyang sinasabi, iba talaga kapag panganay, napakabuting anak. Si Kuya Sammo talaga ang pinaka nakakaalala sa akin. Sinasabi niya iyon kahit kami ang nagbibigay ng pera at nagdadala sa kanya sa ospital. Nung una, hinayaan ko na lang. Marami namang nanay ang may paboritismo sa mga panganay nilang anak na lalaki. Walang pinagkaiba ang araw na iyon. Pag-uwi ko galing trabaho, naghahanda ako ng hapunan nang makita ko ang asawa kong si Tristan na nakatingin sa cellphone niya at biglang namutla. Bakit? Anong problema? Tanong ko. Inabot niya sa akin ang cellphone niya. May isang text message doon. Notification ng due date para sa interes ng loan mula sa isang online lending app. Biglang nagblanko ang isip ko. Sa estado ng aming pananalapi, wala kaming dahilan para umutang sa mga ganoong lending app. Hon, ano to? Bakit ka may utang? Nakayuko lang si Tristan at hindi makapagsalita. Ilang beses ko siyang pinilit bago siya nakasagot. Kasi mas malaki ang inabot ng bill ni Mama sa ospital kaysa sa inaasahan ko. Tapos kailangan ko pang saktuhin yung allowance niya. Medyo kinapos ang sahod natin kaya umutang muna ako ng konti. Nang marinig ko iyon, parang piniga ang puso ko. Kumikita kami ng sapat, kaya nakakapagtaka na kailangan pa naming mabaon sa utang dahil sa dami ng gastusin. Mahigpit kong inililista ang lahat ng gastos namin sa isang tracker, kaya hindi ko maintindihan kung saan napupunta ang pera. Magkano ba ang inabot sa ospital? Regular check-up lang naman yun. Diba, sakop, yun ang PhilHealth at HMO? Siguro, marami lang pinagawang tests. Sorry Sophie, pabalik-balik na paghingi ng tawad ni Tristan, pero may mali talaga. Wala namang malalang sakit ang biyenan ko at imposibleng gumastos ng malaki para lang sa isang regular check-up. Nang gabing iyon, pumunta kami sa bahay ng biyenan ko para bumisita. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang tawanan sa sala. Nandoon din pala ang bayaw ko at ang asawa niya. Pagpasok namin, ngiting-ngiti ang biyenan ko na nagsalita, "Aba, nandito na ang Sam ko." Iba talaga ang panganay. May bitbit na mamahaling paper bag si Kuya Sam at mukhang tuwang-tuwa sa sarili. Paulit-ulit namang nagpasalamat ang biyenan ko nang tanggapin niya ito. "Mama, sabi nila, maganda raw ito sa katawan, kaya binili ko para sa inyo. Medyo mahal, pero kalusugan nyo ang mahalaga." "Salamat, Sam. Ang swerte ko at nagkaroon ako ng anak na katulad mo."
Sa sandaling iyon, tinignan ng biyenan ko si Tristan at malamig na nagsalita. Tristan, tularan mo nga ang kuya mo. Tingnan mo kung gaano siya kabuting anak. Noon ko naisip na may mali talaga. Buwan-buwan kaming nagbibigay ng 40,000. Tapos kapag nagdala lang ng isang regalo ang bayaw ko paminsan-minsan, para bang siya pa ang mas dakila. Ang mas nakakapagtaka ay ang hipag kong si Ate Janice. Iba ang tingin niya sa akin ngayon, malamig at parang nagkukuwenta. Biglang nagsalita si Kuya Sam kay Tristan. Tristan, napapansin ko medyo sakitin si Mama ngayon. Lumalaki na ang gastos sa ospital. Kuya, alam mo naman na kami ang sumasagot, di ba? Sagot ni Tristan. Ganun ba? Pero mukhang kulang pa rin yata. Sabi kasi ni Mama. Nang marinig ko, yon, nanlamig ang batok ko. Kulang? Nagbibigay kami ng giyam pati 40,000 buwan-buwan tapos sasabihin nilang kulang pa yon? Pag uwi namin, seryoso kong kinausap si Tristan. Inilabas ko ang aming budget tracker at ipinakita ang listahan ng mga ginastos namin sa loob ng 2 taon. Han, ang perang binigay natin kay Mama ay umabot na ng 1,100,000. Kung isasama pati ospital at mga regalo tuwing may okasyon, aabot yan ng 1,100,000. Tapos sasabihin niyang kulang? Ang laki ng perang yan. Sobra-sobra pa. Para sa isang taong namumuhay mag-isa. Puro palusot ang sinasabi ni Tristan, pero sigurado na ako, may butas kung saan tumutulo ang pera namin. At natatakot ako na baka mas malaki ang butas na ito kaysa sa inaakala ko. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Pabalik-balik sa isip ko ang mga numero. Ang perang ibinibigay namin, ang mga bayarin daw sa ospital, at ang biglaang paglitaw ng utang sa lending app, may mga piraso ng puzzle na hindi nagtutugma. Kinabukasan, pagkaalis ni Tristan papuntang trabaho, binuksan ko ulit ang budget tracker namin. Isa-isa kong tiningnan ang mga gastos sa nakalipas na 2 taon. Allowance na ay nalaba. 40,000 buwan-buwan. Average na ay nalaba. 2,000 point para sa ospital. Kung isasama ang mga perang binibigay tuwing Pasko at Kaarawan, halos 80,000 ang lumalabas na ginagastos namin buwan-buwan. Ganito kalaki ang nilalabas namin, tapos kulang pa rin kaya umabot sa utang? Bulong ko habang pumipindot sa calculator at biglang kinilabutan ako. Naisip ko, paano kung hindi lang naman sa biyenan ko napupunta ang perang binibigay namin? Naalala ko ang sinabi ni Tristan, kailangan ko pang saktuhin yung allowance ni Mama. Kakaiba ang salitang saktuhin o itugma, parang may fix na halaga siyang pinupunan. Biglang tumunog ang cellphone ko, tumatawag ang biyenan ko. Sophie, pumunta ka rito mamayang gabi. May pag-uusapan tayo, mas malamig ang boses niya kaysa sa karaniwan. Kutob ko, may hindi magandang mangyayari. Pagpunta ko sa bahay ng biyenan ko ng gabing iyon, mabigat ang tensyon. Nandoon din ang bayaw at hipag ko, at lahat sila ay masama ang tingin sa akin para bang isa akong kriminal. Pinaupo ako ng biyenan ko sa sofa sa sala at dumiretso agad sa punto. Sophie, ang bilis mo na raw magkuwenta ngayon? Mama, ano pong ibig ninyong sabihin? Nabanggit sa akin ni Tristan ang tungkol sa pera, na masyado raw malaki ang ibinibigay ninyo sa akin. Nabigla ako. Hindi ako makapaniwalang sasabihin iyon ni Tristan sa biyenan ko. Ang sabi ko lang naman sa kanya ay kailangan naming suriin ang mga resibo, hindi para bawasan ang ibinibigay namin. Mama, hindi po sa ganoon. Kasi po iniisip din namin ang kalagayan ng pananalapi namin. Anong kalagayan? Alam ko namang pareho kayong malaki ang kinikita. Sumabat naman si Ate Janice. Tama si Mama. Akala mo ba hindi namin alam kung magkano ang sahod mo, Sophie? Nanlamig ang buong katawan ko. Paano nila nalaman ang sahod ko? Sinabi kaya ni Tristan? Ate, paano mo nalaman ang sahod ko? Sinabi sa amin ni Tristan. Malaki raw ang sahod mo at may malalaking bonus pa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding pagtataksil. Ibinunyag pala ni Tristan ang personal na impormasyon ko sa pamilya niya. Ako nga, ni minsan hindi ko narinig
kung magkano ang sahod ng bayaw ko o kung magkano ang kinikita ni Ate Janice. Nagpatuloy ang biyenan ko. Sophie, alam mo ba kung gaano karaming tulong ang nakuha mo sa pamilyang ito simula nang magpakasal ka? Mama, nung bumili kayo ng sasakyan ni Tristan, tinulungan namin kayo. Nung nagbabayad kayo ng down payment sa bahay ninyo, tumulong kami. Tapos ngayon, babawasan mo ang sustento ko? Halos sumabog ako sa inis. Ang tulong na ibinigay nila nung bumili kami ng sasakyan ay i-120,000 lang at ang down payment sa bahay ay nakuha namin sa pamamagitan ng bank loan. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tulong ang sinasabi niya. Nagsalita si Kuya Sam. Sophie, akala mo ba mayaman si Mama? Simula nang mamatay si Papa, hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Kuya, kaya nga po kami nagbibigay buwan-buwan, di ba? Yang barya-baryang binibigay ninyo buwan-buwan? Nanginig ako sa galit sa sinabi niya. Barya-barya. Ang E40,000 isang buwan ay barya lang. Kung barya po sa inyo yon, Kuya, magkano po ba ang ibinibigay ninyo? Biglang tumahimik sa sala. Nagkatinginan si Kuya Sam at si Ate Janice hanggang sa magsalita si Kuya Sam. Iba ang paraan namin ng pagtulong kay Mama. Ibang paraan po, sinasamahan namin siya sa ospital at inaasikaso namin ang iba niyang kailangan. Hindi ako makapaniwala. Kami rin naman ang nagdadala sa kanya sa ospital. Mas madalas pa nga kami. Kung ganoon po, magkano po ang ibinibigay ninyo bilang cash? Sophie, biglang sumigaw ang biyenan ko. Wala kang karapatang makialam sa kung paano hinahandle ang pera sa pamilyang ito. Wala kang pakialam diyan. Sa sandaling iyon, na-realize ko, may itinatago silang malaking lihim. Kung nagbibigay din si Kuya Sam ng katumbas ng ibinibigay namin, wala naman siyang dahilan para itago yon. Pag-uwi sa bahay, kinompronta ko si Tristan. Hon, bakit mo sinabi sa kuya mo ang sahod ko? Kasi, tinanong niya ako eh. Bakit niya tatanungin? At anong tulong ang sinasabi ni Mama na nakuha natin? Hindi makasagot si Tristan. Panay lang ang sorry niya. Pero hindi na ako makukumbinsi sa puro sorry lang. Kinabukasan, buo na ang desisyon ko. Aalamin ko ang buong katotohanan. Aalamin ko kung saan napupunta ang ibinibigay naming pera sa biyenan ko at kung magkano ba talaga ang ibinibigay ng ibang kapatid. Noong lunch break, tinawagan ko si Miko, ang kaibigan ni Tristan na nagtatrabaho bilang CPA. Miko, may itatanong sana ako tungkol sa pagbibigay ng sustento sa mga biyenan. O, ano yun? Karaniwan ba? Paano naghahati-hati ang mga magkakapatid? Normal lang ba na kami lang ang nagbibigay ng alam 40,000 buwan-buwan? Alam 40,000 buwan-buwan? Kayo lang mag-isa? Iba ang naging reaksyon ni Miko. Oo. Bakit? Sophie, masyado namang malaki yon. Karaniwan, naghahati-hati ang magkakapatid. Paano sa iba? Sa mga kilala ko, kung dalawa silang magkapatid, salitan sila kada buwan, o kaya tig, at 10,000, o alaba 55 sila. Ganoon ang sistema. Kumpirmado, may mali talaga. Pag uwi ko galing trabaho, tumawag ulit ang biyenan ko. Sophie, pupunta ako sa ospital bukas, samahan mo ako. Sige po, Mama. Anong oras po? Magkita tayo ng 10 a.m. Magdala ka ng pambayad. Alam kong ito na ang pagkakataon ko para makita ang aktwal na resibo ng ospital. Kinabukasan, sinamahan ko siya. Regular check-up lang at wala namang malalang sakit na natuklasan ang doktor. Pero nagulat ako sa billing. 1,200 lang ang babayaran. Dahil covered ng PhilHealth at may senior citizen discount, halos wala na siyang babayaran out of pocket. Mama, ito lang po ang bill ninyo? Oo. Bakit po? Sabi ni Tristan ang laki raw ng gastos sa ospital. Sa sandaling iyon, nakita kong nagbago ang ekspresyon ng biyenan ko. Parang may pinagtatakpan siya. May iba pa kasi akong mga pinasuring tests eh. Pero malinaw sa akin ang nakita ko. Nakita ko ang halaga sa resibo at nakita ko na kasinungalingan ang mga sinasabi ni Tristan tungkol sa malalaking bills sa ospital.
Kinagabihan, hinarap ko si Tristan. Han, sinamahan ko si Mama sa ospital ngayon. Oh, kumusta? Malusog daw siya. Pero alam mo ba, usang 1,200 lang ang naging bill niya. Namutla si Tristan. Simpleng check-up lang naman yun ngayon. Hon, magpakatotoo ka sa akin. Saan talaga napunta ang mga perang sinabi mong pang-ospital? Sophie, bago pa tuluyang masira ang pamilya natin, sabihin mo na ang totoo. Noon na umamin si Tristan. At mas malala pa sa inaakala ko ang mga nalaman ko. Sophie, ang totoo kasi is 4,000 lang ang binibigay ni Kuya kay Mama buwan-buwan. Ano? At ipinaako nila sa atin ang lahat. Allowance, pambili ng pagkain, ospital, lahat. Parang umiikot ang paligid ko. Kaya pala habang nagbibigay kami ng ilang libong-libong lang ang ibinibigay ng bayaw ko, kaya pala ginawa nila tayong mga tanga. Sorry Sophie, panganay kasi si Kuya, kaya nasasaktan daw ang pride niya kung malalaman ng iba na hindi niya kayang magbigay ng malaki. Pride? Anong pakialam ko sa pride niya habang nababaon tayo sa utang? Umiiyak si Tristan at puro sorry lang ang sinasabi. Pero sa halip na maawa, mas nangingibabaw ang galit ko kung bakit hindi niya agad sinabi sa akin. Alam ba ito ni Mama? Tingin ko hindi niya alam. Hindi niya alam? Siya ang tumatanggap ng pera. Paanong hindi niya malalaman? Nag-aalangan si Tristan bago nagbitiw ng mas nakakagulat na pahayag. Ang totoo niyan, si Ate Janice ang naghahawak ng pera ni Mama. Ano? Nasa kanya ang ATM ni Mama at siya rin ang nag-aabot ng allowance. Nagtugma na ang lahat ng piraso ng puzzle. Si Ate Janice pala ang nagkokontrol ng pera ng biyenan ko. Ibig sabihin, ang lahat ng perang binibigay namin ay dumadaan din sa kanya. Paanong nakakasiguro tayo na nakakarating kay Mama ng buo ang pera natin? Imposible naman yatang gawin ni Ate yon. Hon, tignan mo ang sitwasyon natin. Hindi mo ba naiisip na may mali talaga? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ng mga numero sa isip ko. Halos 2.2 million ang naibigay namin sa loob ng 2 taon at nagdududa ako kung nagamit ba talaga yon para sa biyenan ko. Kinabukasan, nag-search ako sa internet noong lunch break. Sustento sa magulang, pagkahati-hati ng gastusin ng magkakapatid. Nalaman ko ang totoo. Karaniwang pinaghahati-hatian ng pantay ang sustento o base sa kakayahan ng magkakapatid. Bihira ang kaso na iisang pamilya lang ang pumapasa ng lahat. Kinagabihan, sinabi ko kay Tristan, Hon, bukas pupunta tayo kay Mama para linawin ang lahat kay Ate Janice. Sophie, pwede bang palampasin na lang natin to? Hindi pwede. Nasira na ang finances natin. Umutang ka pa sa Ola, malala na to. Ayaw sana ni Tristan, pero hindi ko na kayang magtimpi. Kinabukasan ng gabi, pumunta kami sa bahay ni Mama. Sakto, nandoon din sila Kuya Sam at Ate Janice. Nilakasan ko ang loob ko at nagsalita, Mama, sana po simula ngayon, pantay-pantay na po ang hatian namin ng mga kapatid ni Tristan sa allowance ninyo. Ano? Masyado po kasing mabigat kung kami lang ang sasagot. Mas maganda po kung makikihati rin si Kuya Sam. Parang naging yelo ang buong sala. Tumayo si Kuya Sam na galit na galit. Sophie, anong pinagsasasabi mo? Kuya, gusto ko lang po ng pantay na hatian. Wala naman po kasing dahilan para kami lang mag-isa ang magbigay ng 40,000 buwan-buwan. 40,000? Nagbibigay kayo ng gi-4 na lang bin buwan-buwan? Gulat na gulat si Kuya Sam, parang ngayon niya lang narinig yun. Hindi niyo po alam Kuya, 2 taon na po kaming nagbibigay ng ga-4,000 buwan-buwan para sa panggastos ni Mama. Taranta namang sumabat si Ate Janice. Ang totoo, ganun ba kalaki ang binibigay ninyo? Ate, hindi mo alam? Ikaw ang humahawak ng ATM at pera ni Mama, di ba? Biglang sumigaw ang biyenan ko. Tama na! Itigil nyo na yan. Mama, bakit po? Sophie, gusto mo bang guluhin ang pamilyang ito? Mama, gusto ko lang po ng pantay na pantay. Obligasyon ng bunso na alagaan ang nanay niya, hindi ako makapaniwala. Obligasyon ng bunso? Paano naman ang panganay? Mama,
Bakit po bunso lang ang kailangang sumagot? Pare-pareho lang po tayong anak. Sophie, dinuro ako ni Kuya Sam. Sumasagot ka na ngayon kay Mama? Manugang ka ba talaga ng bahay na ito? Kuya, hindi po ako sumasagot. Sinasabi ko lang ang tama at lohikal na sitwasyon. Sumingit si Ate Janice. Sophie, may mali sa'yo ngayon. Dati hindi ka naman ganyan. Ate, kasi dati hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito pala ka-unfair. Unfair? Hindi mo alam kung gaano namin inaalagaan si Mama. Pag-aalaga, ay 4,000 lang naman po ang ibinibigay ninyo buwan-buwan. Pagkasabi ko niyan, muling tumahimik ang buong sala. Namutla si Ate Janice. Paano mo nalaman yan? Sinabi sa akin ni Tristan na 4,000 lang ang ibinibigay ninyo. Binalingan ng biyenan ko si Tristan at sinigawan. Tristan, bakit mo sinabi yon? Pawis na pawis si Tristan at hindi makasagot. Nang makita ko yon, sigurado na ako. May malaking lihim silang tinatago at ginagawa nila ang lahat para maprotektahan ito. Mama, ilabas niyo na po kung sino talaga ang nagbibigay at magkano ang ibinibigay. Sophie, wala kang pakialam doon. Meron po. Gusto ko pong malaman kung ginagawa lang kaming tanga habang naghuhulog ng pera buwan-buwan. Lalong nagalit si Kuya Sam. Tanga? Tingin mo ba? Sinusuhulan mo lang ang nanay natin? Ano po tawag niyo doon, Kuya? Normal po ba na kami lang ang bumabalikat ng lahat? Iba nga kasi ang paraan ng pagtulong namin. Anong ibang paraan? Ang magbigay ng gay 4,000. Yun ba ang ibang paraan? Biglang tumayo si Ate Janice at kinuha ang bag niya. Han, umalis na tayo. Ayoko nang makinig sa mga walang kwentang salitang ito. Janice, Mama, pasensya na po kayo. Nasira ang gabi ninyo dahil kay Sophie. Hindi ako makapaniwala. Sila na nga ang may kasalanan, pero ako pa ang pinapalabas nilang masama. Ate, wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang ng patas na sistema. Patas? Ano bang tingin mo sa patas? Yung pantay-pantay ang hatian base sa kakayahan ng bawat isa. Ngumisi si Kuya Sam. Kakayahan? Tingin mo ba mas malaki ang kinikita namin kaysa sa inyo? Di kung mas malaki ang kita nyo, dapat mas malaki rin ang bigay nyo, Sophie. Sumigaw ulit ang biyenan ko. Napakasama mong babae. Simula nang mag-asawa ka, sinisira mo na ang pamilyang ito. Sa sandaling iyon, na-realize ko, kahit gaano pa kalohikal o kaayos ang paliwanag ko, habang buhay na akong magiging masamang manugang na sumisira sa pamilya. Nang makaalis ang mag-asawa, hindi ko makakalimutan ang huling sinabi ng biyenan ko bago ako paalisin. Sophie, kapag nagsalita ka pa ng ganyan ulit, huwag ka nang babalik sa pamamahay ko. Naiintindihan mo? Habang pauwi ako, buo na ang desisyon ko. Kailangan ko nang gumamit ng ibang paraan. Siguradong may itinatagong malaking lihim dito at kailangan ko itong malaman para mailigtas ang pamilya ko. Nang makauwi na ako mula sa pagpapalayas ng biyenan ko, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Puro sorry pa rin si Tristan at hindi ko alam kung paano na kami aahon, pero may mas malaking problema pa palang naghihintay. Kinabukasan ng umaga habang nag-aayos si Tristan papuntang trabaho, may text ulit na dumating sa phone niya. Mula sa isang bangko notice ng loan renewal. Han, ano to? May isa pa tayong utang? Nakita kong namutla si Tristan. Sorry. Puro ka sorry. Magkano ba talaga ang utang natin? Saka pa lang talaga siya umamin. Bukod sa mga online lending app, may utang pa pala kami sa bangko at patong-patong na credit card debt. Lahat-lahat, aabot ng 10,000. Ano, napaupo ako sa gulat. Milyon? Nap, mas malaking pa sa utang natin sa bahay yon. Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi? Natatakot kasi ako na mag-alala ka. Mag-alala, bankrupt na tayo ngayon. Umiiyak si Tristan habang humihingi ng tawad. Pero manhid na ako sa mga salita niya. Hindi ko lubos maisip na sa pagkakataong hindi ko namamalayan, wasak na pala ang pananalapi ng pamilya namin. Magkano ang interes natin buwan-buwan? Mga
O 180,000. O 180,000. Mas malaki pa yan sa sahod natin. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon na lang katakot si Tristan sa mama niya at kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang pera. Hindi na namin kayang kontrolin ang sitwasyon. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ng araw na yon. Puro numero ang nasa isip ko. Apino milyon na ibinigay namin sa biyenan ko. Apinong 3 milyon na utang ni Tristan. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng makapagbigay pa kami ng 40,000 buwan-buwan. Noong lunch break, tinawagan ko ulit si Miko. Miko, may malaking problema ako. Bakit? Anong nangyari? Yung utang namin, umabot na ng 3 milyon. Dahil sa pagsusuporta kay mama. Ano? Paano mangyayari yon? Susuportahan mo lang ang magulang pero aabot sa ganyan ang utang? Kaya nga, sobrang gulo na. Sophie, may mali dyan. Kung normal na sustento lang yan, imposibleng umabot sa ganyan. Tama si Miko. Sigurado ako na may mas malaking pandaraya na nangyayari. Pag-uwi ko, seryoso kong kinausap si Tristan. Han, magpakatotoo na tayo. Sa tingin mo ba, yung pera natin, napunta talaga lahat kay mama? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Ikaw ang nag-abot. Kay Ate Janice ko kasi binibigay. Siya daw naghahawak ng pera. Naisip ko, kung si Ate Janice ang nagkokontrol ng lahat, walang paraan para malaman kung saan napunta ang pera. Wala ba siyang pinapakitang resibo o listahan man lang? Wala. Pamilya naman kasi tayo, kaya hindi na ako nanghingi. Pamilya, patungo na tayo sa pagkalubog sa utang. Nang gabing iyon, sumumpa ako. Hindi ako papayag na maging biktima na lang, palalabasin ko ang katotohanan. Kinabukasan, nagsimula na ang investigasyon ko. May kaibigan si Tristan na real estate broker na nagtatrabaho malapit sa bahay ni mama, kaya tinawagan ko siya. Migs, may pabor sana ako. Ano yon? Pwede mo bang i-check ang status ng bahay ng biyenan ko? Sige, bigay mo lang ang address. Ilang araw ang lumipas, binalitaan ako ni Migs ng isang nakakagulat na impormasyon. Sophie, alam mo bang nakapangalan na sa iba ang bahay ng biyenan mo? Ano? Nakapangalan sa iba? Oo, noong isang taon pa. Inilipat ang titulo at hindi lang yon. Nakasanla ito sa bangko. Nanlamig ako. Akala ko, bahay pa rin yun ang biyenan ko. Kanino daw nakapangalan? Nakapangalan kay Kuya Sam ninyo. Nakapangalan sa bayaw ko ang bahay ng biyenan ko. Kinagabihan, tinanong ko si Tristan. Hon, alam mo bang nakapangalan kay Kuya ang bahay ni Mama? Oo, nilipat na sa kanya. Nilipat? Pero bakit nakasanla? Nataranta si Tristan at nakutuban ko na may mas malaking sekreto pa siyang tinatago. Hon, please. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakakuha ba ng pera si Mama sa pagkakasangla ng bahay? Hindi. Si Kuya ang kumuha. Naging malinaw na ang lahat. Palihim na ipinalipat ni Kuya Sam ang titulo ng bahay sa pangalan niya at isinanla ito para makakuha ng malaking halaga. Ibig sabihin, hindi napunta kay Mama ang pera mula sa sanla? Oh, ginamit daw ni Kuya sa negosyo niya. Negosyo? Alam ba to ni Mama? Pumayag ba siya? Hindi nakasagot si Tristan. Sa reaksyon pa lang niya, alam ko na ang sagot. Nakita ko na ang buong larawan. Kinuha ni Kuya Sam ang halaga ng bahay ng mama niya habang kami naman ni Tristan ang pinilit nilang bumuhay sa kanyang nanay at mas malaki ang posibilidad na binubulsa rin ni Ate Janice ang perang ibinibigay namin dahil siya ang may hawak ng ATM. Hon, nagamit tayo. Niloko tayo ni Kuya Sam. Kinuha niya ang ari-arian ni Mama at tayo ang pinagbayad ng pang-araw-araw na gastos niya. Kung hindi ito panloloko, ano to? Mukhang natauhan na rin si Tristan. Pero bakas pa rin sa mukha niya ang takot kung paano reresolbahin ang problema. Anong gagawin natin? Siyempre, kukumprontahin natin. Kailangan malaman ni Mama ang totoo. Pero alam kong hindi ito magiging madali. Nakatatak na sa isip ng biyenan ko na ako ang masamang manugang na naninira ng pamilya. Hindi ulit ako nakatulog ng gabing yon, ang daming tumatakbo sa isip ko.
Kinabukasan, may mas malala pang nangyari. Tumawag ang biyenan ko. Sophie, ano ba? Yang ginawa mo kahapon malapit sa bahay ko. Po, anong ibig ninyong sabihin? May nakakita sa'yo. Pumasok ka raw sa opisina ng real estate broker. Nanlamig ang batok ko. May nagmamanman pala sa akin. Mama, ang totoo po. Sophie, napakasama mo. Iniimbestigahan mo ba ang ari-arian ng pamilyang ito? Mama, hindi po sa ganoon. Pumunta ka rito ngayon din. Mag-uusap tayo. Namatay ang linya at nanginginig ako sa kaba. Pero nasimulan ko na ito. Wala na akong atrasan. Nga manonood, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sophie? Nakakadurog ng puso, di ba? Isang manugang na tapat na nagsisilbi pero niloloko lang pala. Ngayon ay natuklasan na ni Sophie ang lahat at sa susunod na kabanata magaganap ang malaking pagganti. Sana po, panoorin ninyo ang susunod na bahagi. Habang papunta ako sa bahay ng biyenan ko, pinatibay ko ang loob ko. Hindi na ako papayag na tapakan lang nila. Pagbukas ko ng pinto, nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa hangin. Nandoon ang biyenan ko, kasama sina Kuya Sam at Ate Janice. Ang lamig ng tingin nila sa akin, parang isang kriminal na nahuli sa akto. Umupo ka, matigas na utos ng biyenan ko. Umupo ako sa sofa at humanda sa mangyayari. Sophie, inimbestigahan mo ba ang yaman ng pamilya namin? Mama, sagutin mo, anong ginagawa mo sa broker? Hindi ako pwedeng magsinungaling. Dahil booking na rin naman, mas mabuting harapin ko na sila. Opo, nag-imbestiga ako. Napakasama mong babae, sigaw ng biyenan ko. Pagkatapos mong mag-asawa, pinakialaman mo ang yaman namin. Anong akala mo sa sarili mo? Mama, gusto ko lang malaman kung saan napupunta ang perang ibinibigay namin. Sumingit si Kuya Sam. Sophie, anong pinagsasasabi mo? Tingin mo ba ninanakaw namin ang pera ni Mama? Wala akong sinabing ganyan, Kuya. Bakit kailangan mong mag-imbestiga? Nilakasan ko ang boses ko. Kuya, alam ko na ang nakapangalan na po sa inyo ang bahay na ito at isinanla nyo ito sa bangko. Biglang tumahimik sa sala. Nagkatinginan sila Kuya Sam at Ate Janice. Ano naman ngayon kung inilipat sa akin? Saan napunta ang Alan 12 million na nakuha nyo sa pagkakasangla nito? Sumigaw ulit ang biyenan ko. Sophie, bakit mo kailangang malaman yun? Wala kang pakialam. May pakialam po ako, Mama. Kasi kami ang nagpapakain at nag-aalaga sa inyo dahil inubos nila ang pera nyo. Nagsalita si Ate Janice. Sophie, napaka-selfish mo. Pera na lang lagi ang iniisip mo. Selfish. Kami ang nabaon sa utang para lang makapagbigay ng 40,000 buwan-buwan. Utang. Kasalanan ba namin kung hindi nyo marunong i-manage ang pera nyo? Sumabog na talaga ako. Ate, 4,000 lang ang binibigay ninyo. May karapatan ba kayong magsalita ng ganyan? 4,000. Sinong nagsabing 4,000 lang ang binibigay namin? Biglang sumigaw si Kuya Sam. Pati pala si Tristan, nagpapakinig ng kasinungalingan. Nagbibigay din kami ng ika 40,000 kay Mama buwan-buwan. Nagulat ako. Nagsisinungaling kaya si Tristan? Kung ganoon, Mama, nakakatanggap po kayo ng GAW 80,000 buwan-buwan? Oo naman, pareho silang nagbibigay ng GI 4,000. Pero nakita ko sa mukha ng biyenan ko ang pagtataka. Parang hindi siya sigurado sa mga sinasabi niya. Mama, totoo po ba talaga yon? Oo. Pero hindi na matapang ang boses niya. Na-realize ko, may nangyayaring manipulasyon sa gitna. Mama, patingin po ng passbook ninyo. Ano? Gusto ko pong makita kung pumapasok ba talaga ang yung 10 buwan-buwan sa account nyo. Nagpanik si Ate Janice. Sino ka para hingin ang passbook ni Mama? Bakit po kayo nagrereklamo, ate? Kung totoo namang nagbibigay kayo ng 40,000, wala naman kayong dapat ikatakot, di ba? Napakasama mong babae, Sophie. Nagalit din ang biyenan ko. Titingnan mo ang passbook ko? Ano ka ba talaga sa pamilyang to? Pero hindi ako sumuko. Nandito na ako, kailangan ko nang tapusin to. Mama,
Umabot na sa halos 11.2 milyon ang ibinigay namin. May karapatan akong malaman kung nagamit ba. Yun ang tama. Karapatan? Isang manugang nang hihingi ng karapatan sa biyenan niya. Tumayo si Kuya Sam at dinuro ako. Sophie, pinapalabas mo bang magnanakaw kami? Wala po akong sinasabing ganyan, kuya. Ano, tong paghingi mo ng passbook? Diretsahan kong sinabi. Gusto ko lang malaman ang totoo. Nagbibigay po ba talaga kayo ng 40,000 kay mama o binibigay nyo kay Ate Janice? Namutla si Kuya Sam. Ano naman, si Janice ang naghahawak ng pera kaya sa kanya ko binibigay. At binibigay naman ni Ate Janice ng buo kay mama? Oo naman, mabilis na sagot ni Ate Janice. Ako ang nagmamanage ng allowance ni mama, di ba? So, nakakatanggap po si mama ng go 80,000 buwan-buwan. Oo, pero hindi rin sigurado si Ate Janice. Halatang may itinatago sila. Kung ganoon, ate, mangako ka po sa harap ni mama na magiging transparent kayo sa mga perang binibigay namin at binibigay ninyo. Gawa kayo ng budget tracker. Kami rin, gagawa kami. Nataranta si Ate Janice at ganoon din si Kuya Sam. Sophie, hindi na kailangan yun. Magpamilya tayo. Kaya nga po pamilya, mas kailangang maging transparent, di ba? Biglang tumayo ang biyenan ko at sumigaw. Tama na. Itigil niyo na to. Sophie, gusto mo talagang sirain ang pamilyang to ano? Mama, gusto ko lang pong lumabas ka. Lumabas ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik. At sa ganoong paraan, pinalayas ako ulit. Pero hindi ako susuko. Mas lalo lang nakumpirma sa isip ko na may itinatago sila at desperado silang huwag itong malaman ni mama. Habang pauwi, nagdesisyon ako. Kailangan ko nang gumamit ng mas legal na paraan. Kinagabihan, sinabi ko kay Tristan, Hon, dadaanin na natin to sa tama. Magkokonsulta tayo sa abogado. Sophie, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Pamilya natin sila. Pamilya? Kung tinuturing nila tayong pamilya, hindi nila tayo ilulubog sa utang. Nag-research ako sa internet at nakakita ako ng isang magaling na abogado na eksperto sa family law. Nagpa-schedule agad ako kinabukasan. Kinakabahan ako pagdating sa opisina ni Attorney Perez. Hindi ko inakalang kakailanganin ko ng abogado para sa pamilya ko, pero hindi ko na ito kaya ng mag-isa. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Attorney, may paraan po ba para malaman kung saan napunta ang perang binigay namin, pati na rin ang issue sa bahay? Seryosong nakinig si Attorney Perez bago sumagot. Una sa lahat, ayon sa batas, lahat ng anak ay may obligasyon na suportahan ang kanilang mga magulang. Hindi pwedeng isa lang ang pumasan nito. Ibig sabihin, mali na kayo lang ang nagbibigay ng lahat. Pangalawa, yung issue sa bahay, malaking problema yan. Nilipat ng isang anak ang ari-arian sa kanya, tapos ipinaako ang responsibilidad sa inyo. Nakumpirma ko na. Ako talaga ang tama. Ano pong dapat naming gawin, attorney? Kailangan nyo ng ebidensya. Mga bank transfer receipts nyo. At ebidensya kung magkano ba talaga ang ibinibigay ng kabilang partido. Kailangan din nating kumuha ng certified true copy ng titulo ng bahay mula sa Registry of Deeds. Ipinaliwanag sa akin ni Attorney Perez ang proseso. Mrs. Santos, sa mga ganitong sitwasyon, hindi dapat magpadala sa emosyon. Kailangan nating kumilos ng formal at naaayon sa batas. Paglabas ko ng opisina, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ako baliw para paghinalaan sila. Tama ang mga naging hinuha ko. Pag-uwi ko, sinabi ko kay Tristan, Hon, sabi ng abogado, tama tayo. Wala tayong obligasyon na saluhin ang lahat ng sustento at mali rin na kinuha ni Kuya ang bahay ni Mama. Halo-halo ang emosyon sa mukha ni Tristan. Tapos, anong gagawin natin? Kukuha tayo ng ebidensya. Kukunin ko ang bank statements natin at hahanapin ko kung magkano ba talaga ang nilalabas nila. Kinabukasan, nagsimula na akong kumilos. Kinuha ko ang statement ng bank account namin. Lumabas doon ang A1.12 million na naipadala namin sa loob ng 2 taon. Kumuha rin ako ng TCT ng bahay ni Mama mula sa Registry of Deeds.
Nakita ko ang detalye, totoong nakapangalan kay Kuya Sam ang bahay at may nakasulat na encumbrance o sangla mula 2023. Teka, bakit nakasanla ang bahay? Bumalik ako sa opisina ng kaibigan kong broker at ipinakita ang kopya. Migs, ibig sabihin ba nitong encumbrance, umutang sila sa bangko gamit ang bahay? Oo, Sophie. At tignan mo ang halaga. Malaking pera ang inutang. Magkano? 10 million sa bangko at may isa pang private mortgage na awan 12 million. Gulat na gulat ako. Ginamit ni Kuya Sam ang bahay ng mama niya para makakuha ng kabuuang 22 milyon. Ibig sabihin, halos isinagad na niya ang value ng bahay. Oo, mga E25 million ang halaga ng bahay na yan ngayon. Halos inubos na niya ang equity. Nakita ko na ang buong larawan. Kumuha si Kuya Sam ng 22 milyon kapalit ng bahay, tapos iniwan sa amin ang gastos ni Mama. Pag-uwi ko, sinabi ko kay Tristan ang lahat. Han, nakakuha ng 22 milyon si Kuya mula sa pagkakasanla ng bahay ni Mama. Ano, isang bank loan na R10 million at private loan na R12 million. Hindi makapagsalita si Tristan. Salita, nanggasaga, hindi makapagsalita si Tristan. Hindi niya inakalang ganoon kalaki ang kinuha ng kapatid niya. Pero sigurado akong hindi alam ni Mama. Sanla ito. Kapag hindi nabayaran ni Kuya, pwedeng litisin ng bangko ang bahay at mawawalan ng tirahan si Mama. Kinagabihan, gumawa ako ng plano. Kailangan malaman ito ni Mama. Kahit kamuhian niya ako, may karapatan siyang malaman ang totoo. Kinabukasan ng hapon, tinawagan ko siya. Mama, pwede po ba tayong magkita? May mahalaga lang po akong sasabihin. Sophie, anong sasabihin mo na naman? Tungkol po ito sa inyo, Mama. Sa wakas, pumayag siyang magkita kami, pero hindi niya pinasama ang bayaw at hipag ko. Pagdating ko sa bahay, maingat akong nagsalita. Mama, alam niyo po bang nakasanla ang bahay na ito sa halagang 22 milyon na mutla ang biyenan ko? Ano? Imposible yon. Ipinakita ko ang certified true copy ng titulo. Nang makita niya ito, nanginig ang mga kamay niya. Ano? Anong ibig sabihin nito? Mama, isinanla ni Kuya Sam ang bahay ninyo. Kumuha siya ng loan na aabot ng 22 milyon nang walang paalam sa inyo. Wala siyang alam. Kinuha ni Kuya Sam ang pera ng palihim. Kailangan ninyong tanungin si Kuya kung saan niya dinala ang ganoong kalaking pera. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Kuya Sam. Mama, anong nangyayari dito? Nang makita niya ako, tumigas ang mukha niya. Bakit nandito ang babaeng yan? Nanginginig na nagsalita ang biyenan ko. Sam, ano to? Bakit nakasanla ang bahay ko? Namutla si Kuya Sam. Mama, yon ay, ano to? Nasaan ang 22 milyon? Ginawa ko para sa negosyo, Mama. Para sa negosyo? Nang wala man lang paalam sa akin, biglang humarap sa akin si Kuya Sam at sumigaw. Sophie, anong sinabi mo kay Mama? Sinasabi ko lang ang totoo, Kuya. May karapatan si Mama na malaman. Karapatan? Sino ka para makialam sa pamilyang to? Kami ang nagpapakain kay Mama buwan-buwan habang ninanakaw mo ang ari-arian niya, kaya may pakialam ako. Sumigaw muli ang biyenan ko. Sam, totoo ba to? Kinuha mo ang pera sa bahay ko para sa negosyo mo? Mama, kinailangan ko lang po. Kinailangan, tapos itinago mo sa akin? Sa sandaling iyon nakita ko na biktima rin pala ang biyenan ko, na nakawan siya ng sarili niyang anak. Mama, hindi lang po yan, dagdag ko. Nanginig sa galit si Mama nang tignan niya ang panganay na anak. Sam, totoo ba ang lahat ng to? Hindi makasagot si Kuya Sam. Buking na ang lahat. Nang araw na iyon, natuklasan namin ni Mama ang buong katotohanan at alam kong magsisimula na ang pinakamatinding laban kontra kay Kuya Sam at Ate Janice. Matapos malaman ni Mama ang totoo, tuluyang nagbago ang sitwasyon. Puro palusot si Kuya Sam, pero dahil nasa amin ang ebidensya, wala na siyang kawala. Mama, bumagsak po kasi ang negosyo ko, kaya napilitan ako. Napilitan? Kaya pala isinanla mo ng palihim ang bahay ko para makakuha ng 22 milyon.
Nanginginig ang boses ng biyenan ko, halong galit at pakiramdam ng pagtataksil. At dahil diyan, si Tristan at Sophie ang sumagot sa lahat ng gastusin ko. Mama, nagbibigay din naman kami. Nagbibigay? Yung sinabi mong I ache 40,000 na puro kasinungalingan? Tamang-tama, pumasok si Ate Janice. Nang makita ang tensyon, nataranta siya. Mama, anong nangyayari? Janice, alam mo rin to, di ba? Alam mong isinanla ni Sam ang bahay ko? Hindi nakasagot si Ate Janice. Sa reaksyon pa lang niya, alam na naming magkasabwat sila. Kumuha ulit ako ng isa pang ebidensya mula sa bag ko. Isang kontrata ng pagbili ng kondominium sa BGC na nakapangalan kay Ate Janice. Nakuha ko to sa tulong din ng kaibigan kong broker. Mama, noong isang taon, bumili si Ate Janice ng luxury condo sa BGC. Ano? Cash po niya binayaran. Ang halaga, 5 milyon. Lalo pang lumamig ang tingin ng biyenan ko kay Ate Janice. Janice, totoo ba yan? Mama, yung perang yon, saan mo kinuha yon? Hindi siya nakasagot. Nagpatuloy ako. Mama, halos eksakto po ang petsa ng pagbili niya ng kondo sa oras na na-release ang pera ni Kuya Sam sa loan. Sabi ni Kuya, para daw sa negosyo, pero ang totoo, ibinili nila ng property para sa sarili nila. Nagalit si Kuya Sam at tumayo. Sophie, hanggang saan ba inabot ang panghihimasok mo? Hindi ako nang himasok, Kuya. Pampublikong record ang titulo at mga transaksyon sa LRA. Kahit sino pwedeng makita yan kung marunong maghanap. Napakasama mong babae. Sumigaw ang biyenan ko kay Kuya Sam. Sam, ako ba o si Sophie ang masama? Ninanakaw mo ang pera ng sarili mong nanay. Mama, ginamit mo pa ang pera ko pambili ng kondo habang ipinapaako mo kay Sophie at Tristan ang allowance ko. Sa galit ni Mama, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Sophie, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko inakalang ikaw lang mag-isa ang nagpapakapagod. Naiyak ako sa sinabi niya. Sa wakas, ang matagal kong paghihirap, pangungulila, at ang pagmamaltrato na nakuha ko, nagkaroon ng katarungan. May umintindi rin sa akin. Mama, okay lang po. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. Sinubukan pa rin ni Ate Janice na magpalusot. Mama, wag po kayong maniwala agad kay Sophie. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Walang matibay na ebidensya? Nilapag ko sa mesa ang lahat ng papeles. Titulo ng bahay, records of encumbrance, contract to sell ng kondo at bank statements. Walang nagawa si Ate Janice. Humarap si Mama kay Kuya Sam at nagtanong sa huling pagkakataon. Sam, magpakatotoo ka. Magkano ba talaga ang binibigay mo sa akin? Natigilan si Kuya bago sumagot. Mga 112,000. 112,000. Hindi 140,000. Minsan po, nilalakihan ko naman kapag nakakaluwag. Malinaw na ang lahat. Nagbibigay lang sila ng barya habang inubos na nila ang ari-arian ni Mama at pilit nilang ipinaako sa amin ang buong 40,000 buwan-buwan. Ate Janice, tawag ko sa kanya. Sabi niyo po, kayo ang nagmamanage ng pera ni Mama, di ba? Mama, yung perang yon, magkano ang binibigay mo sa kanya mula sa 40,000 na idinedeposito ko? Hindi nakasagot si Ate Janice. Inilabas ko ang isa pang kopya na nakuha ko galing sa kapatid kong nagtatrabaho sa bangko. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Mama, base po sa records, out of 40,000 na binibigay ko, 20,000 lang ang nadedeposito sa ATM ninyo. Yung kalahati, kinukuha ni Ate Janice. Laging umaangal si Mama noon na kulang ang budget. Yun pala kalahati lang ang nakakarating sa kanya. Janice, totoo ba to? Mama, ginamit ko po paminsan-minsan para pambili ng mga gamot niyo at gamot, magkano lang ang nagagastos ko sa ospital. Wala nang lulusutan si Ate Janice at Kuya Sam. Sakto naman, dumating si Tristan at inexplain ko sa kanya ang lahat. Nanlaki ang mata niya. Kuya, nagawa niyo yon? Nabaon kami sa utang. Umabot kami sa 3 milyon na loans kakabigay kay Mama.
tapos kayo pala bumili ng kondo gamit ang pera niya. Nakayuko lang si Kuya Sam. Binitiwan ni Mama ang huling hatol niya. Sam, Yanitse, hanggang bukas, ibalik ninyo sa akin ang kalkulasyon ng lahat ng kinuha ninyo. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Ibalik ninyo ang kalahati ng ibinigay ni Sophie at ibalik ninyo sa akin ang 22 milyon pati interes. Kapag hindi, ipapapulis ko kayo. Magkikita tayo sa piskalya. Namutla ang dalawa. Mama, wag naman po umabot sa ganyan. Pamilya tayo. Pamilya? Hindi ginaganyan ng pamilya ang kanyang nanay. Wala nang nagawa ang dalawa at umuwi. Ang gaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, ang biyenan ko na mismo ang naging kakampi ko. Pero alam ko na hindi magpapasindak ng ganoon kadali ang mag-asawa. Siguradong may gagawin pa silang hakbang. Kinabukasan ng maaga, tumawag ang biyenan ko. Sophie, malaking problema. Umalis sina Sam. Ano po? Naghakot sila kagabi at tumakas na. Nagulat ako. Hindi ko inakalang aabot sila sa ganoon. Pagdating ko sa bahay ni Mama, nadatnan ko siyang umiiyak. Para bang nawalan na siya ng pag-asa. Mama, hindi ba makontakt? Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa text. Naawa ako sa biyenan ko. Ang mismong panganay na pinagkakatiwalaan niya ay niloko siya ng todo. Mama, tatanungin ko po si Attorney Perez kung ano ang pwede nating gawin. Pumunta ako kay Attorney Perez at ipinaliwanag ang nangyari. Estafa at qualified theft yan. Lalo na't isinanla niya ang ari-arian ng ina nang walang pahintulot. Pwedeng mag-file ng kaso. Inutusan niya si Mama na magsampa ng formal na reklamo. Sa una, nag-aalangan pa si Mama. Sophie, anak ko pa rin siya. Mama, kapag pinalampas niyo ito, hindi sila matututo at baka tuluyan kayong mawalan ng bahay kapag na-foreclose ng bangko. Nagdesisyon si Mama na ituloy ang kaso. Isang linggo matapos namin i-file ang reklamo, nakatanggap ng tawag si Tristan mula kay Kuya Sam. Nagmamakaawa. Gusto daw makipag-areglo sa opisina ng abogado. Siguro na-realize nilang malaking problema ang kakaharapin nila sa batas. Pagdating namin sa opisina, mukhang gusgusin at pagod na pagod ang mag-asawa, Sophie, Tristan. Pasensya na, nakayukong sabi ni Kuya Sam. Kuya, hindi po sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Kay Mama, malamig lang ang tingin ni Mama sa kanya. Ngayon pa ba, Sam? Ngayon ka pa magsusorry? Mama, pasensya na po. Nalugi talaga ang negosyo ko noon kaya napilitan ako. Nagsimula ang negosasyon kay Attorney Perez. Kailangan ninyong ibalik ang perang kinuha ninyo ng ilegal. Hindi na namin maibebenta ang bahay. Masyadong malaki ang utang. Manggiyak-ngiyak, nasabi ni Kuya Sam. Anong plano nyo? Magbabayad po ako ng installment kada buwan. Umiiyak din si Ate Janice. Mama, patawarin nyo na po kami. Sa huli, pumirma sila sa compromise agreement. Magbabayad si Kuya Sam ng 80,000 kada buwan sa loob ng 3 taon kay Mama at babayaran niya ang kalahati ng utang namin. Kailangan nyo rin ibalik agad kay Mrs. Santos ang e-sex, libong-libo na parte ng sustento na itinago ninyo. Namutla si Kuya Sam pero pumirma pa rin. Alam niyang mas malala kung makukulong siya. Bago matapos ang araw, sinabi ni Mama kay Kuya Sam, Sam, magpakatino ka na. Huwag mong isipin na sasaya ka pagkatapos mong gawin ito sa sarili mong ina. Nakayuko lang ang mag-asawa nang umalis. Makalipas ang 1 linggo, pumasok na sa account namin ang libing-libong. Ginamit namin iyon para bayaran ang ilan sa mga OLA at credit card debts namin hanggang sa unti-unti kaming nakabawi. Si Mama naman, inilipat namin malapit sa bahay namin para kami na ang mag-alaga sa kanya. Sophie, pasensya ka na sa lahat. Pinahirapan kita. Okay lang po yon, Mama. Nakalipas na. Ngayon, tinuturing na niya akong tunay na anak. Ang asawa ko namang si Tristan, naging mas maingat na at mas maaasahan. Minsan may mga buwang na de-delay magbayad si Kuya Sam. Pero tuwing binabantaan namin ng warrant of arrest, nagpapadala rin agad.
Ilang buwan na ang nakalilipas mula noon. Nabalitaan naming tuluyan nang na-foreclose ang bahay ni Kuya Sam at nagkapatong-patong ang mga kaso niya sa ibang tao dahil sa negosyo. Sinubukan niyang bumalik kay Mama para humingi ng tawad, pero sinabi ni Mama, wala nang tiwala, kaya wala na ring pamilya. Hindi na muling nagpakita si Ate Janice. Ngayon, maayos at masaya na ang pamilya namin. Maganda ang relasyon namin ni Mama at unti-unti nang nawawala ang mga utang namin. Masigit sa lahat, napatunayan kong hindi na ako magpapabuli kahit kanino. Kung iniisip ko, nakakatakot din. Paano kung sumuko ako at hinayaan na lang? E di sana nakalubog pa rin kami sa utang at habang buhay kaming nahihirapan. Kaya sa mga nakakaranas ng ganito, wag po kayong susuko. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kumonsulta kayo sa mga profesional. Ang problema sa pera ay hindi nadadaan sa puro emosyon. Kailangan itong lutasin ng naaayon sa batas at lohika. At kung napapag-iwanan kayo o niloloko ng sarili ninyong pamilya, lakasan ninyo ang inyong loob. Magiging maayos din ang lahat. Mga manonood, anong masasabi ninyo sa kwento ko? Sana'y nag-enjoy kayo. Minsan talaga, ang mga tunay na kadugo pa ang nanloloko sa atin dahil sa emosyon natin sa kanila. Napakahalaga na maging malinaw, lalo na kapag pera at obligasyon na ang pinag-uusapan. Huwag tayong magbulag-bulagan at harapin natin ang katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito.